Kasama natin ngayon si Zenaida Soriano, ang chairperson ng Amihan National Federation of Peasant Women. Welcome po sa Radyo Migrante, Nanay Zen. We're so happy to have you here with us today. Pakibati na lang po ang ating listeners at ipakilala nyo na rin po ang inyong sarili. Magandang gabi dito na sa gabi na dito sa Pilipinas. So magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig at nakakapanood ng inyong programa yan sa Radyo Migrante. Kung sa lahat ng naaabot ng inyong network. Ako si Nanay Zen Soriano ng Amihan, National Federation of Peasant Women. Ako yung national chairperson. Bali, ito matanda na, 70 years old na. Pero kailangan pa rin nating talagang makibaka dahil talaga namang susun-susun yung problema ng ating bansa. Ayun, maaari niyo po bang sa kwento lang po ng kaunti kung ano po ba ang amihan na grupo ninyo? Oo. Bali, ang amihan ay isang federasyon ng mga kababaihang magbubukid sa kanayunan. Bali, nationwide yung saklaw nito. No? Umabot kami meron kaming mga chapters sa Mindanao, sa Visayas at sa Luzon. Umabot ng nasa 34 na chapters, mga provincial at saka regional na chapters at saka municipal. Kaya lang ngayon, siyempre, nanahimik yung karamihan ng ating mga miyembro sa kanayunan dahil nga sa yung patakaran ngayon ng gobyerno na yung yung anti-terror law simula nitong panahon ni Duterte na kung saan ay sinimulan yung yung EO 75 at saka yung 70 at saka yung MO yung MO number 32 na kung saan ay talaga namang grabe ang ginawang yung mga extrajudicial killings at saka yung mga red tagging at pagpapasuko yung mga fake na pagpapasuko for surrender nga yung iba hanggang sa kasalukuyan itinuloy-tuloy ito ni Pangulong Bobong Marcos kaya yung problema ng mga magsasaka natin hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa rin tayo na na atrasado at saka yung hindi talaga maunlad ang ating agrikultura. Sa katunayan, isa tayong agricultural na bansa, pero nananatili tayo. Ngayon ay number 1 importer tayo ng bigas. Ito pa naman yung pangunahing pagkain natin. Kaya nakakalungkot talaga na kayang-kaya naman na tugunan ng mga magsasaka yung pangangailangan natin sa butil na pagkain kung tutuusin dahil kung may political will lang ang gobyerno talaga na tulungan ang mga magsasaka para paunlarin yung ating mga sakahan at saka yung agrikultura. Pero ang nangyari nga, ang mga sunod-sunod na batas na ipinatupad sa reforma sa lupa at gayon din yung mga pagpasok natin sa mga neoliberal na pulisiya na pinasok ng gobyerno simula nang pumasok tayo sa WTO, talaga namang lampas-lampasan yung kanilang mga pagpapatupad kahit wala na doon sa hindi naman yun yung laman ng batas talagang pasobra at puro sa interes ng mga dayuhan at hindi sa interes ng mga mamamayang Pilipino
at lalong-lalo na ng mga magsasaka, ng mga mangingisda, ng mga katutubo, no? At ng mga manggagawang agrikultural. Bali sa amin, sinasabi natin na pisante ay yung sinasaklaw nito yung sinabi ko nga na mga magsasaka, mga manggagawang agrikultural, at saka ito yung mga nasa plantasyon at saka yung mga magsasaka na nasa plantasyon at saka mga hacienda, at yung mga katutubo, dahil sila naman ay mga magsasaka rin naman talaga, at ang mga mangingisda dahil panapanahon ay rin naman sila, nasa agriculture naman talaga yung pangisdaan, at saka ang mga mangingisda sa kanayunan ay panapanahon ay nagsasaka rin. Kaya ganun nating kinakategorya. Kaya kami bilang Federation of Peasant Women, yung may mga miyembro kami na ng mga mangingisda, mga katutubo doon sa mga lugar na hindi pa na-organisa ng mga sektor nila, no? Kaya tulungan lang naman, pare-pareho lang naman din yung ating ipinaglalaban, yung tunay na reforma sa lupa na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin talaga nakakamit ng mga magsasaka. Talagang malawak po pala ang saklaw ng amihan. Oo nga po. So ang tema po, Nanay Zen, ng ating episode ngayong linggo ay pagdiriwang ng buwan ng magsasaka. Ngayong buwan ng Oktubre, ang mga magsasaka ay isa sa mga pinakamahalagang manggagawa sa ating lipunan. Ano po bang kalagayan ng ating mga magsasaka sa ilalim ng unang taon na pamumuno ni Marcos Jr. bilang Pangulo at Head of Department of Agriculture? Oo. Bali, ngayong Oktubre din, sa October 15 ay World Rural Women's Day, no? Tapos October 16 ay World Food Day na mga itinakda ng United Nations 'yan, no? At tapos nga 'yon, yung peasant peasant month natin kino-consider itong buong Oktubre, Pero kaya napakahalaga talaga nitong Oktubre na ito. Pero yun, ang nangyayari nga sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ay ipinagpatuloy lang niya yung mga dati ng patakaran. At lalo na ngayon na gusto pa niyang buhayin yung legasiya ng kanyang tatay. Nakakatawa nga ipinagmamalaki nila, akala nila tagumpay yung Masagana 99. Talaga namang hindi naman umunlad yung ating mga magsasaka doon sa Masagana 99 na yun, kung hindi inilubog sa utang at nalubog sa maraming paghihirap at kagutuman ang mga magsasaka dahil doon sa land reform program na ito. Dahil yung PD 27 na ipinatupad ng tatay niya hindi naman din talaga nakalitas doon sa kawalan ng lupa ng mga magsasaka hanggang sa yung mga iba pang sumunod na land reform program. Tapos ayun, gusto niyang buhayin ngayon yung Masagana 99, Masagana 150 na raw o kaya Masagana 200. Ibig sabihin ang sinasabi niya, sa isang hektaryang lupa daw ay aani ang mga magsasaka ng 150 kabans na palay, no? Kung nung panahon ni Marcos ay 99 na kaban, bigo naman yun, hindi naman nangyari yun, pagkus ay nasira yung ating mga kalupaan. At ito din yung naging simula ng mga land use conversions, na kung titingnan natin, yung maraming mga dating mga palayan ay siya yung mga ginawang mga subdivisions na ngayon, no? Kaya lumiit na ng lumiit yung ating mga lupaing agrikultural. Bagamat yung dumami naman yung mga plantasyon na kung saan ay mga multinational corporations at saka yung mga
ilang mga mayayamang negosyante dito sa ating bansa yung nakikinabang. No? At yun, dito sa Masagana 150 na kanyang pinapangarap na mangyayari, ay tambak-tambak na naman para mahikayat yung mga magsasaka, ay nagbibigay sila ng libreng binhi. Ganun din naman noong Masagana 99 eh. May libreng binhi muna, pagkatapos ay meron ding 2 sakong pataba, merong ilang pestisidyo at mga herbisidyo at mga ilang pang pangangailangan. Pero ipinatupad naman niya itong, di ba, sa panahon ni Duterte, ipinatupad yung RA 11203 o yung Rice Tarification Law na sa amin, ito ay isang rice liberalization law. Dahil talagang todo-todo ang pag-aangkat ng bigas. Kaya, paano yun? Gugustuhin niya, sinasabi niya na tayo ay magkakaroon na ng self-sufficient na pangangailangan. Ay bakit hindi pa niya ipinahinto yung yung pag-i-import, at yung batas mismo dapat ay ipinatigil na nila yon. Pero tuloy-tuloy pa rin. Kaya kontra yun, iba yung sinasabi sa kanyang ginagawa. Ito yung nangyayari kay Bongbong Marcos. At wala siyang kaalam-alam tungkol sa kung paano talaga pauunlarin ang agrikultura. Nakakatawa nga presidente na, siya pa yung Secretary of Agriculture. Ayaw niya talagang bitiwan yung pagiging secretary niya doon. At sabi nga namin, baka malaki ang pakinabang, no? Yung may mga balibalita nga na mukhang involved yung mag-anak ng kanyang asawa doon sa mga ilang negosyo dito sa agrikultura, kung kaya't gusto niyang hawakan talaga ng gusto. At saka dito malaki yung mga kurakot, dahil nga sa pagpasok ng mga imported na mga produkto dito sa ating bansa. Nakakatawa pa nga, sabi nila doon sa batas na Republic Act 11203 o yung Rice Tarification Law na nga yung ipinopropose ngayon ng Kongreso ay zero tariff, ay nitong NEDA, no? Ng NEDA at saka ng Secretary of Finance na magsisiro tariff na daw yung pagpasok ng bigas dito sa ating bansa. Ano pa ang itutulong nila? Ano pa ang magiging silbi? Ano ang kaibahan ng smuggling? Doon sa yung smuggling walang papel. Pero yung pagpapasok ng dito sa batas na ito ng walang taripa, parang smuggling na ano ngayon? Samantalang sinasabi nilang doon sa batas na yung kikitain sa taripa ay iyon yung itutulong sa mga magsasaka. Kaya naman pala, yung mga dati nang natanggap na taripa hanggang ngayon, tigli 5,000 pa lang ang nakamit nung mga ilang mga magsasaka. At saka, hindi, konti rin lang yung nakatanggap, at marami pa yung kailangan niyang ipamigay dapat ng mga nakolekta sa taripa. Kaya, nakakalungkot talaga na niloloko tayo ng harap-harapan. At maging sa Kongreso, ngayon, yung budget para sa mga pangangailangan ng mga mamamayan, yung budget para sa NFA, inalis ang mandato ng NFA na mamili ng bigas sa mga magsasaka, ng palay sa mga magsasaka at magbenta ng murang bigas sa mga mga mamamayan. Inalis yung mandato na yun ng NFA, no? At ginawa na lang na taga-bili lang sila ng buffer stocks na napakaliit ng binibili. Kung kaya ang kahilingan namin, ibalik yung mandate ng NFA at bigyan talaga ng sapat na budget na kung saan ay mabibili ng NFA yung 20 to 25% ng ani ng mga lokal na mga magsasaka.
Kasi ang panawagan talaga namin ipalakasin yung lokal na produksyon at hindi yung importasyon, no? Gayon din, sinasabi nga namin na dapat bigyan kami ng ayuda dahil noong sa pagpasok pa lamang ng batas na ito, nitong Republic Act 11203, talagang nagkandalugi-lugi na ang mga magsasaka at humihingi na kami ng 15,000 na support subsidy para sa ganun ay makapagtanim uli yung mga nalugi ng mga magsasaka dahil utang lang nila yung mga mga binhi at mga pestisidyo o mga pataba at kung ano-ano pa na inputs. Kaya hindi na ibigay yon, no? Yung yung mga makinarya, yung pondo na kung saan ay para daw itulong sa amin sa RCEP na ng RSBSA na natulong daw ng gobyerno, yung naglagay ng budget na 10 bilyon ang gobyerno para itulong daw sa mga magsasaka. 10 bilyon napunta sa PhilMec, no, yung pambili ng mga malalaking traktora, no, at gayon ang 3 bilyon ay napunta sa PhilRice para sa mga binhi, no, at yung 1 milyon ay para sa TESDA, para daw sa mga training, at yung 1 milyon ay para doon sa mga para sa land bank, para yun daw ang ipapautang sa mga magsasaka. Sabi nga nung kinuwenta-kwenta, bilyon pala, bilyon hindi milyon, no? Kung yung 1 bilyon ay ipapautang sa maraming mga magsasaka na nangangailangan, kulang na kulang yun, napakaliit, yung maibibigay na pautang. Pero ang nangyari nga, hindi naman nakakautang din ng gusto yung mga magsasaka dahil sino ba ang may kakayahan na mangutang dahil ang hirap ng mga requirements nila. Kailangan miyembro ka ng kooperatiba, kailangan miyembro ka ng mga iba't ibang mga nakalista ka, naka-register ka sa Department of Agriculture at kung ano-ano pang mga requirements nila. Naging kumbaga dalaan na ang mga marami, lalo na ang mga mahihirap na mga magsasaka na maglakad-lakad dahil sa pamasahin na lang problema na yung pagpunta sa mga iba't ibang opisina, na kapag pumunta pa sa opisina ipagtuturoan ka sa kung saan-saan, akyat ka dito, baba ka doon, punta ka sa kabilang building, doon sa hindi na malaman ng mga magsasaka ano ba talaga, para silang punching bag na pinagpapasapasahan, kaya yun yung doon nadadala yung mga magsasaka at kailangan nakabihis ka pa, bawal naman ang nakatsinelas lang na goma, kailangan magsasapatos ka pa o medyo maganda ang forma mo, hindi pwede yung naka-shorts, nakapuruntong, hindi na nga halos na makabili ng pantalon yung mga magsasaka, paano pa, kaya ayun yung sa ganitong aspeto ang nakaka-access talaga yung mga mayayaman, medyo may kaya sa kanayunan na nagbubuo ng mga kooperatiba. Kasi problema din ng mahirap na magsasaka, kapag sumali siya sa kooperatiba, yung shares niya, yung may sapi. Sabi niya, kulang pa nga sa pagkain namin, ang kinikita namin, isasapi ko pa doon sa niyan, sa kooperatiba. Tapos may mga kung ano-ano pa, ay ang kasama niya, mga mayayaman. Tapos mayaman sa kanayunan na kung saan ay mga articulate na parang nawawala naman ng ng boses, yung mga mahihirap at pina-downgrade na, Kaya yun, hindi nila ginagawa yun. Pero ang mga magsasaka na ay nagsikap through doon sa mga organisasyon nila, sa mga asosasyon. Kasi bagamat nung sinira ng masagana 99 yung mga
mga bayanihan ng mga magsasaka, yung tulungan talaga, yung kooperasyon, ano, dahil nga sa yung nung panahon na yon ay minilitarize yung mga organized forces, ano, kapag ka kayo ay humihiling ng inyong mga karapatan, eh hindi daw yun normal, no? Na marunong ka ng mga tuwira na yung mga magsasaka ay natututo, sasabihin nila mga gawaing ano na yan, NPA yan, tinuturuan kayo na lumaban, yung ganyan. Eh, ang mga tuwira naman ang kanilang ipinaglalaban dahil yung kanilang karapatan sa lupa, karapatan sa kabuhayan, karapatan doon sa mga ayuda na dapat ay natatanggap nila, lalo na sa panahon din ng mga kalamidad. Eh, palista, sabi nga ng mga miyembro namin, eh, lista kami ng lista ng mga ng mga napinsala sa amin. Isinasabit naman namin sa kanila. Wala naman silang ibibigay sa amin na ayuda kung hindi yung rasyon lang relief na 3 latang sardinas, ilang noodles, mga kape, ilang piraso, o mga yung ilang kilong bigas, yung ganyan, na hindi naman sapat doon sa nasira sa kanilang mga sakahan. At hindi talaga yung ayuda na kinakailangan nila para makatayong muli at mapaunlad yung mga sakahan. Kaya dahil nga sa gano'n na nililimot naman ng gobyerno ang mga magsasaka, tuloy pa rin naman sila at sinikap na magbuo ng mga organisasyon. At yung lalo na aktibong-aktibo ang mga kababaihan dito sa mga bungkalan, no? Pero pag sinabing bungkalan ngayon, masama na ang kanilang tingin. Kaya sabi namin, sige, community gardening. Ganun na ang tawag ng mga kababaihan. Para sa ganun, sama-sama sila, at dito, nadidevelop ng mga miyembro yung kanilang kakayahan na mamuno, sama-samang magplano, ano ang kanilang mga itatanim, paano yun nila, yung sistema ng kanilang pagtatanim, paano yung hatian ng mga gawain, at kung paano nila sama-samang pauunlarin yung sakahan, at gayon din ay kung paano nila paghahatian ng tama yung kanilang mga yung bunga, yung ani ng kanilang mga pinaghirapan. Kaya dito, na-develop talaga nila, dumami itong mga ganitong inisyatiba na kung saan kapag nalaman ng militar, ito naman ang kanilang sinisira. Kaya yun din yung naging sa Negros at sa Panay at sa Mindanao, sa iba't ibang mga probinsya natin na talaga namang dinurog ng mga militar na yung mga pinatay yung mga aktibong leader at miyembro, ikinulong, sinampahan ng mga gawa-gawang kaso na halos hindi na palabasin, hindi naman naghihiring katulad yung member namin na mga nakulong. Sabi, ang dalang. Meron pa nga 4 na taon na nakakulong, 2 beses pa lang na nakapag-hearing. O kaya naman 3 taon na pero wala pang hearing na nangyayari, no? Ang kaso nila mga may mga armas na mga pasabog at mga kung ano-ano na hindi pwedeng i-bail, at ganun din, talagang bubulukin lang sila. Kaya kumbaga sa pansamantala, yung mga miyembro namin ay umataras din naman talaga. Natakot din dahil nga sa pinupuntahan talaga sila ng NTF-ELCAC sa kanilang bahay at pilit silang pinapasuko. Iniimbitahan lang daw punta sa barangay, pero pagdating doon ay suko na pala ang kanilang kategorya. Pinapasumpa na sila, no? At ang sabi ay babayaran, pero wala namang natanggap yung mga Ang binabayaran nila yung mga ilan na mga nagpapagamit talaga, no? Na magturo daw, ituro mo sino yung mga yung mga
leader ninyo, yung mga ganyan, na kung ano-ano pa. Aminin na nilang lahat, magkapera na lang, ganun. Kaya yung iba na mga, hindi naman talaga ganun ang involvement sa organisasyon, nagsusuko-sukuan at nakakatanggap ng bayad. At yun, kaya tingnan mo, sa ng COA, ang laki-laki ng pera na nakalaan sa NTF-ELCAC. At yan, yung mga confidential fund nga na yan, hanggang ngayon, controversial, dahil diyan nila inilalaan yung pondo. At hindi doon sa ating pangangailangan ng mga serbisyo, mga mga pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Tapos yun ding Yun nga po yung Nanay Zen, gusto kong itanong sa inyo dahil nagbabaga ang balitang yan, confidential intelligence funds, ano po ba ang opinion ng amihan sa mga funds na yan? Ay talagang tinututulan namin ng gusto dahil ano ba yan, confidential fund na yan? At bakit ang presidente ay bilyon-bilyon ang confidential fund? Ganun din ang vice presidente. Tapos lahat ng mga ahensya ng gobyerno may intelligence fund na ang lalaki. At ito ang balita nitong nakaraan, nagpiket nga kami sa Kongreso noong isang na may hearing nung kay Sara Duterte na 11 billion pesos 11 araw lang yung 81 billion pesos ay ginastos sa 11 araw lamang. Ano yun? Ang dami-daming naghihirap ng mga mamamayan. Tapos, ginastos lang ng pagganon-ganon. Tapos pangisi-ngisi pa si Duterte, si Sara doon sa kanyang hearing. At may tagasagot siya. Kapag hindi niya masagot, mayroon siyang tagapagtanggol na mga tagapagsalita na nakakairita talaga. Buti na lang daw, yun, sana ay totoo na kumbaga naka-gain din tayo ng dito dahil nailabas natin, nailantad natin yung kanilang mga ginagawang yan, kung kaya't medyo umatras ang nag-iisip-isip ngayon ang Kongreso kung ibibigay pa ba yung mga confidential fund na yan na ganong kalalaki doon sa bubusisiin na nila itong ito ng confidential fund. At kaya nga panawagan namin na dapat ay suportahan natin lahat ito, bantayan natin ng gusto dahil ito ay pera nating ng bayan o kung inutang man ito, tayo din ang magbabayad, kaya't atin din ito, kaya't kailangan tayong maging mapagbantay at maging vigilant doon sa talaga ito at maging pursigido para ipaglaban yung ating karapatan. Opo. Kaya, Nanay Zen, 125 million pesos po in 11 days ang ginastos ni Sara Duterte. oo, Kaya lang po ang sinasabing tatanggalin na daw ang confidential funds sa kanya pero ilalagay din po yata sa intelligence funds sa ibang sektor lang pero intelligence funds din po. Kaya nga ang panawagan natin dapat kahit yung ating mga OFW sa iba't ibang bansa, lahat ay kasi kayo yung nagpapadala din naman ng mga pera na siyang pinagkakakitaan ng gobyerno. Dapat talagang magpahayag ng pagtutol at pagkundina dito sa ganitong klase ng ng pamamalakad sa ating pondo, At hindi lang kami na mga nandito na mga magsasaka at mga ilang mga progresibong sektor, kung hindi yung buong mga mamamayan dapat dahil tayong lahat ang involved dito, Kaya kailangan magkaisa talaga tayo para ipaglaban yung ating mga karapatan, yung kinakailangan nating mga ayuda at yung kinakailangan nating pondo para sa mga pangunahing serbisyo at mga programang pangkaunlaran. Hindi yung programang pangkaunlaran ngayon ni BBM na kung saan ay puro tulay, kalsada, mga train, airport, at puro mga lupaing agrikultural at mga
lupain at gayon din ay yung ating mga katubigan na yung mga conversions ng ating mga pangisdaan at ng mga reclamations area na tinatambakan ang ating mga dagat at yung ating namang mga bundok ay pinapatag at nagkukulang pa sila doon sa bundok na pinapatag para mapadali, para mabawasan yung gastos nila. Yung mga coral reefs mismo natin, yung mismong karagatan natin ang kanilang sinisira at yun yung ipinantatambak doon sa mga artificial islands or sa mga reclamations area na ginagawa nila dahil ito ay para sa ekoturismo na kanilang isinusulong at para sa kanilang negosyo, napagandahin ang mga kalsada at mga iba't pang mga infrastruktura at dahil dito din sa infrastructure, malaki ang kurakot, na yun nga yung sinasabi ng mga politiko na talagang may malaki ang kurakot sa pagpapagawa ng mga kalsada, mga tulay, mga building at mga kung ano-ano pa. Kaya dapat talagang maramihan yung pupundi na dito sa sistemang ito ng gobyerno. Dahil pag pinatupad niya yan mga iba't ibang mga sabi nga ng mga taga Central Luzon ay para ng egg pie yung aming mga lupain na puro kabi-kabila ay highway, Totoo na pabilis ang pero kumpara sa ordinaryong mamamayan, bihira naman silang dumadaan doon. At ang problema pa sa aming mga magsasaka, kapag tumawid yung highway na yan, hindi na kami makakatawid doon sa kabila ng aming sinasaka. Kailangan na namin sumakay at magbiyahe. Kung paano, ang hirap tumawid sa highway. At lalong napahirapan yung mga magsasaka sa ganitong kalagayan. Gayon din, pati yung mga patubig na sagasaan nitong mga ilang mga na ito, ng mga highways na yan. At gayon din yung mga pagka nagkaroon naman ng highway, nagkakaroon na ng mga iba't ibang mga commercial establishments. Kaya yung mga ilog, mga sapa ay sinasarahan na rin. Kaya yung mga patubig sa mga para sa palayan ay nahaharang na. At ang problema naman ay bumabaha doon sa mga kabahayan. Kasi nakukulong dahil nasarahan. Kaya sabi nga ng mga taga Central Luzon, ano yung nangyari nitong nakaraan na umulan ng todo? Yung mga taga Bulacan, bigla, hindi naman daw sila binabaha ng ganun dati. Bakit sobra-sobra na yung baha at ilang araw bago umupa yung baha? Hindi katulad nun na isang araw lang humupa na yun dahil aagos na yun pupunta na yun sa dagat o sa kung saan ng malaking ilog doon Kaya ang laking problema natin talaga, hindi talaga synchronized din yung mga plano ng gobyerno doon sa tunay na pagpapaunlad. Ang umuunlad ay ang mga nagdayuhang negosyante, kasabwat yung mga lokal na nating mga burokrata kapitalista. Yung mga nasa gobyerno rin, na mga mayayamang negosyante na at yung iba pa. Akalain ba naman natin na pati si Henry C., pati si Ayala ngayon ay nag-aano na ng mga real estate, sumasaklaw na sila na ang nangangamkam ng mga lupa dito sa iba't ibang parte ng ating bansa. Ang Ayalas dito sa Laguna, ang dami na nilang kinukuha ng mga lupain, pati sa Batangas, dito sa Southern Luzon, na kung saan ay mga proyekto nilang Ganon din si Villar, Talagang yumaman na sila dahil yung pagpapatayo nila ng mga iba't ibang mga negosyo. Pag nandiyan na yung kalsada, isa pa nga sa sabi nga ng mga na-interview namin mga magsasaka dito sa Laguna,
kung tutuusin, problema din niya ang farm to market road. Yung mga ginawa daw ng mga kalsada na yan, kapag nalagyan na ng farm to market road, sinimento yan, maya-maya nandyan na yung mga land speculator, namimili na ng lupa. At kahit na mga kahit na mga may patubig, dahil yung mga magsasaka, dahil nga mga palayan yan na hindi naman kumikita yung palay ng gusto, di ibebenta na lang na ino-offeran sila ng milyon-milyon doon sa kanilang mga lupain. Kaya, ayun, ang dami nga yung mga land use conversions na nangyayari. Mm-hmm. Nanay Zen, ano po ang inyong mga kampanya o panawagan? Bali ngayon talagang October ay yung usapin sa lupa. Kasi magkakarugtong na rin naman na yung usapin sa lupa yung ating kailangang ipaglaban talaga ng gusto. Dahil nililin lang tayo na para bang emancipation bill daw itong kay Bongbong na inilibre niya yung utang ng mga magsasaka nung panahon na nung nasaklaw ng land reform na hindi nakabayad. Pero ang totoo, napakaliit na bilang lang ng mga magsasaka yung na biyayaan nito. At gayon din, marami pa yung yung mga hindi nasaklaw, paano ang gagawin doon? Yung mga hindi mabibiyayaan, no? Kasi 600,000 lang ay milyon ang mga magsasaka na sinasabi nila batay sa report nila na nabigyan nila ng sa land reform program simula nung panahon ng PB27 hanggang nag-Carter, no? Ano na ang mangyayari doon sa mahigit 2 bilyon na mga 2 milyon na mga magsasaka na hindi makakatanggap dahil 600,000 lang yung mabibigyan ng emancipation na yun. At saka marami din doon yung iba nakabayad na ng kumbaga may ilang taon na rin namang nakapagbayad, no? O kaya naman wala na rin yung lupa na ibenta na at ang mga din diyan ay nakonsentra na rin doon sa mga dating mga Panginoong may lupa o sa mga bagong Panginoong may lupa, yung mga land speculator na nagpunta sa mga kanayunan, na kaya wala na hindi yung magsasaka ang na-liberate mo, kung hindi yung nakaangkin ng lupa. Kaya hindi naman maayos ang kanilang pagsubaybay talaga doon sa pagpapatupad ng land reform program nila Kaya marami dyan ang nakapagbenta na ng mga lupain at na land use conversions na. Kasi kung tutuusin yung South Superhighway, North Expressway, yung kahabaan na yung mga kung titingnan mo ngayon, kukunti na ang mga palayan, puro na nagpalit gamit na. Yan yun yung mga dating na land reform. Ayan, Nanay Zen, meron po ba ang huling mensahe para sa mga ating tagapakinig? Idudugtong ko lang na Opo. kaano namin doon dito sa usapin ng lupa na ito na maipaalam sa buong madla yung mga nangyayaring ito at suportahan yung laban ng mga magsasaka. Dahil yung laban ng mga magsasaka sa lupa ay laban nating lahat. Dahil dito nanggagaling yung mga resources sa lupa, nanggagaling yung ating mga pagkain na itinatanim ng mga magsasaka at kung kaya't kailangan natin ipagtanggol yung ating karapatan dahil dito sa mga panibagong mga batas na ipinapatupad na naman ngayon yung National Land Use Act na gustong ipatupad ng gobyerno ngayon at kung paano pa nila yung split at yung patuloy nilang gustong pag-convert ng mga lupang sakahan at pag-imbita sa mga investors na mag-invest na dito sa Pilipinas para sa hindi sa kapakinabangan ng mamamayan kung hindi talagang para sa interes lamang ng iilan. Kaya
yun, kailangan mapalawak natin ng gusto yung laban na ito. At kailangan namin ang suporta ng lahat ng mga mamamayan, at malaki ang maitutulong ng mga OFW dahil sila yung mga karamihan ay mga nanggaling din sa kanayunan na may mga kamag-anak na mga magsasaka at pera din naman nila yung ginagamit din ng gobyerno doon sa ilang mga pangailangan natin. Kaya kailangan namin ng tulong ninyo na talaga natin, makundi na natin itong mga proyektong hindi naman nakakatulong sa mga mamamayan kung bagkus ay lalong naglulubog sa atin sa kahirapan, kagutuman at kawalan talaga ng lupa. Baka mangyari niyan, mga puro dayuhan na ang may-ari ng lupa sa ating bansa. Iilan na lang ng mga Pilipino ang nagmamay-ari ng ating mga kalupaan. At tayo na ang, masasabing, yung noong panahon pa ng bata pa ako na nagsisimula pa lamang ako, sinasabi parang nagiging squatter na tayo sa sarili nating bayan. Baka totoong mangyari na nga na tayo ang maging squatter sa ating sariling bansa. Kaya yun, panawagan talaga namin ay suportahan ang laban ng mga magsasaka para sa tunay na reforma sa lupa. Yung pagsasabatas mismo ng batas na nandiyan, yung Genuine Agrarian Reform Bill at saka yung Rice Industry Development Act ay kailangang maipatupad na, at yung iba pang mga support bills na para sa pagpapaunlad talaga ng ating bansa. Gayun din ay itigil na yung ibasura yung rice liberalization law, yung RA 11203, at gayun din ay itigil yung karahasan sa mga mamamayan. Ibasura yung basura yung EO7K o yung anti-terror law, at buwagin na yung NTF-ELCAC, at gayon din ay palayain ang lahat ng mga bilanggong politikal, kasi matagal na silang nagdurusa sa kanilang mga kulungan, at kailangang sa minimum ang hinihiling namin ay palayain ang mga nanay na may mga maliliit na anak, nakababaihang bilanggong politikal. Gayon din ay yung mga matatanda, kailangang i-release na rin nila, lalo at saka yung mga may sakit. At gayon din ay palayain yung mga palayain lahat. Dahil o kaya naman ay pabilisin nila yung proseso ng mga hearings para at least lumalabas yung iba nakulong napagsilbihan na pala nila ng sobra-sobra yung kung natuloy yung kaso na yung conviction dapat ay 4 na taon lang nakulong sila ng 10 taon, tumanda na sila sa kulungan, at yung iba pa nga talagang ang tagal-tagal na. Kaya pabilisin yung proseso ng pagkuha ng hustisya para sa mga bilanggong politikal at palayain na ang mga ito. Kaya sama-sama tayo ipaglaban ng ating mga karapatan, at talagang para tayo sa isang tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon. Ayun. Maraming salamat po, Nanay Zen, sa inyong oras sa Maraming pagbabahagi. salamat din. Kasama niyo pong tumitindig ang mga OFW at migrante na nasa ibang bansa. Maraming salamat. Ayun. At dyan po nagtatapos ang ating interview. Maraming salamat sa pakikinig.